isa pa ho, meron po pala kaming catering. So, matagal Catering po ang din. catering namin. Ngayon, ayun po, na ano ko nga po yung dish na yon, tapos ipinagpe-pray ko din sa Lord. Hindi ko nga ho akalain na siyang So ito ang namin. pinakamagandang naging negosyo ninyo. Opo, yung Dorenis food and beverage trading. Kasi meron po kami Dorenis fruit stand, Dorenis original kwek-kwek. Meron po kaming Dorenis catering. Ito ang pinakamaganda. Bakit Oo. kaya ma'am, ito ang pinakamaganda? Kasi dito ho talaga ako lumuha ng wagas. Wagas, bakit? Sige nga, magkwento mo. Dito ho Isang talaga ako timbang lumuwas luha, na- ganyan ba? Oo, awas Bakit, sa ma'am? timba. Ano po, kasi dati po kami mag-asawa, wala naman, hindi po kami nangungutang, wala kaming utang. Oo. Kahit tumutulong kami sa both family namin. Nito hong pumasok ako dito sa business na to, na Dorenis Food and Beverage Trading. Talagang ang hirap po. Syempre bilang marami po akong hindi alam. Syempre parang more on science. Para bang dahil itong business na to is hindi basta business. So kailangan mo talaga ng mga tao na parang tutulong sa'yo. Una sa marketing, sa yung mga analysis. Noon naman po, yung aking bunsong anak ngayon na nakakatulong, parang high school pa lang po noon Parang di syempre ako lang po, ako nga po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hirap na hirap po talaga ako. Meron pagka po ako magpipresent ng product, itatanong sa'yo, tapos ka ba ng chemist? Anong tinapos mo? Kasi parang basihan yung para magtiwala ako sa product mo, sa company mo. Okay. Parang yun po yung naano ko noon, na-experience ko. Tapos financially din po, sobrang hindi ko nga po alam kung ba't pinahintulutan ako ng Lord na mag-business ng ganito. Ganun, wala naman po akong ganun kalaking pera. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Andito po tayo sa Kalawan, Laguna at kasama natin ang mga masisipag na taga-card, Mga likha ni Inay. mga likha ni Inay. So yung card po ay may project, yung likha ni Inay. So nung unang na-feature natin ang card ay binigyan tayo ng mga produkto ng likha. So tinikman namin, binigay ni Doc Aris at isa sa nagustuhan naming produkto talaga ay yung calamansi juice. So sabi namin, kailangan nating puntahan talaga yung production ng calamansi. Anyway, so pakilala muna natin ang mga pasisipag na mga taga-likha. Si Sir Aris po muna, Sir, buong pangalan po. Magandang umaga. Ako si Aristofer Punsalan, taga San Pablo City, Laguna. At currently ay ako yung officer in charge din sa likha ni Inay. Ayan, si Ma'am po. Marilyn Manila po from Card MRI. Ako po ang Vice Chair ng Likha na Inay. Mukhang nanggaling ng Harvard si Ma'am. Ay, Harvard graduate si Ma'am, di ba? Good morning, ako po si Angela Poonin. Ako ang Deputy Director for Operations ng mga likha ni Inay. Ayan. So, bigyan niyo muna kami ng konting background about likha. Kasi nung na-feature namin si Doc Aris, concentrate kami sa card as a whole. So, yung likha, nadaanan lang namin. Pwede niyo pa kami bigyan ng detalye about likha, ma'am? Likha, it used to be a marketing project lang. And then, ang goal lang talaga niya back then was to put the clients, yung mga clients ng Card MRI, yung mga products nila into mainstream market. Kasi kailangan, because they're borrowing their capital from us. Yeah. So this is, yung marketing project is part of the non-financial inputs that we have to provide to the clients. And then, after a while, nakita namin that there's a need na i-institutionalize yung project. So it became a separate company. It became a new company of Guard na pinangalanan namin ng mga Likha ni Inay Incorporated. So
lumawak yung mandate niya. So aside from the marketing, so tinuturuan na rin namin sila kung how to deal with yung mga mainstream market, and then yung mga pangangailangan namin within the institution, kinukuha na rin namin sa mga clients na nagiging clients ng Likha ni Inay. And as well as ipinapakilala namin sila yung bridging ba. So kompletong-kompleto yung services ng card, no? Hindi lang yung pautangin ng puhunan, tuturuan paano i-manage yung negosyo, yung pera, and at the same time yung mismong pagbebenta. Yun ang importante para maging pera yung kanilang enterprise, It's sir. like we're reinforcing yung ginagawa ng card bank at saka ng mga financial institutions namin. We try to lift our members from poverty, and we can do that kung talagang yung mga business nila ay mas matutulungan namin. And then, at the beginning Ma'am, din, apa. before natin madala yung products nila sa mainstream or sa mas malawak na market, we help them muna to maging professional yung kanilang mga businesses. And also, we assist them sa business registration and improving their products by assisting them para sa product development, branding, and packaging. Tama po ba yung understanding ko na parang meron na kayong chain of supermarkets? Yeah. It's mutually reinforcing nga eh. So, there was a time na kung paano pa natin mas papapalawak ng market ng mga products ng clients natin. So, nakita natin na malakas ang retail business within the grassroots. Yeah. So, nakita natin na itong mga sari-sari stores na to, yung retail grassroots na tinatawag natin, dapat magkaroon sila ng source ng products na mas mura para mas ma-pass on nila at the same price, pero yung pagkuha nila ay mas mura. So, technically, mas lalaki yung margins nila. Sino ang pwede nating gawin? Ano yung pwede nating gawin for them? So, yan. Magtayo tayo ng retail and distribution, a new company na retail and distribution. Yan yung tinatawag namin. If you would go to San Pablo and some other areas, you would see yung mga parang small store type na mga supermarket. Yan yung the likes of, hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero yung sa amin ang tawag ay Card Indo Grossier. Okay, So, okay. anong relasyon nito sa Likha? So, since Likha is the one that's marketing the products of the clients. So si Card Indo Grossier na aming small store type na mga tindahan, yung mga many of the products there na ibebenta nung store will be sourced from the mga suppliers of Likha ni Inay. Grabe. So ganun yung relationship niya. It's really mutually reinforcing. So kumbaga parang if you are a client, we will take care of you from point A to point Z. Na lahat ng pangangailangan mo along the way will be meron ka ba that we will be able to offer you and we will be able to provide for you. Yeah. So, pag ikaw ay naging member ng Card MRI, ay kung hindi ka pa ba naman nag-succeed, ewan ko na lang, ma'am. Siyempre po, talagang inaalagaan natin ang mga clients at yung mga negosyo nila ay sinusuportahan po ng Card MRI sa bawat aspeto ng pangangailangan nila, financial, business development, and also marketing. Ayan. Sir, anything else na before natin i-introduce ang ating guest for today? Siguro yung isa pa ding added value din namin, like yung aming mga member suppliers, yung mga inputs nila are sourced from our locally produced din na mga items, and our local farmers, yun din yung nagiging supplier nila. Let's say for Yeah. instance, si Tita Doreni na mapipicture natin ngayon, yung kalamansi niya and some of her inputs are really sourced from our card farmers din. Farmers din, na beneficiaries, members din ng Card MRI. Value chain siya. It's a value chain. Grabe. May na-feature kami lately na sa Lumban, ang negosyo nila ay embroidery. Si Ma'am Elizabeth Aragao. At nagulat ako during our discussion na mention niya na member siya ng Card MRI. Nagulat talaga ako. She's also one of our
biggest supplier ng traditional cloth sa Likha ni Inay. Yeah, She's ayan. an awardee din sa Micro Entrepreneur Awards. Oh, di ba? Hindi niya minention sa amin. Dami Catering both sa food and mga non-food items. And Non-food we're items. promoting yung mga locally produced at saka yung mga handicrafts, even yung mga products din ng mga ating mga IPs. We're trying to promote din. May mga items kami from Luzon, Visayas, and Mindanao. Yeah, okay. Sige po. So, introduce na po natin ang ating resource speaker from, ano po pangalan ng kanilang company? Dorenis Food and Beverage Trading. Ayan. So, kasama na natin si Ma'am Dory Angeles, ang may-ari pa ng Dorenis. Dorenis Ayan. Food and Beverages Trading. Ayan. So, kagaya ng nasabi natin kanina, si Ma'am ay member ng Card MRI. Kaya ho tayo nandito kasi yung natikman natin yung calamansi concentrate ni Ma'am Dory. At talagang nag-stand out sa amin. Gustong-gusto namin. Kaya sabi namin, kailangan natin mapuntahan ang mga beneficiaries ng Card MRI, particularly kayo, Ma'am. Okay, Ma'am. Bali, ito po yung mga Ito na kalamansi yung mga namin. kalamansi. Hinuhugasan muna, ayun po, nililinis muna namin yung mga dahon pagkatapos saka po hugasan. Saan po nagagaling yung mga kalamansi, Ma'am? Ayun po, bali meron po kami supplier na mga taga Rojas, ang pinakang... Rojas? Apo, ang dealer po nila is taga Tanawan. So doon po namin pinipick up. Rojas City. Rojas, Mindoro po. Mindoro. Mindoro po. Okay, Rojas, Mindoro. So, from Mindoro po itong mga kalamansi. Kasi I understand na maraming nagtatanim ng kalamansi sa Mindoro. Madami sa amin doon. Meron din po kaming galing po sa Tanawan, yung mga taga Bukid. So, depende po sa, halimbawa po kung sino po yung may harvest, yun po yung una naming pinipick up. Kasi kung I meron see. pong harvest naman dito sa Batangas, at dito po sa May Quezon. So, yun po muna ang kinukuhanan namin kasi mga member din po sila ng card. Tapos, kapag ka po kinukulang, saka lang po kami nakuha sa Mindoro. Opo. Which is member din. yung mga Member nasa din naman po Mindoro. sila ng card. Mga Members din ng mga workers. Yes po. Lahat po sila, member po ng card. So, ang first step po dito, anong yung dahon? Nililinis muna po yan, opo, bago pagkatapos po huhugasan. Ang quality control dito ay Yan po, tinatanggalan tanggalin ng yung mga- dahon, Opo. tanggalin yung medyo Ayan po, tinatanggal po nila yung mga Oo. ganyan kasi hindi Mga naman ganito. po maiiwasan. Opo. So, Ito. kailangan i-segregate yan. Ayan po, meron silang tulats. Saan doon sa bag. So, gaano kadaming kalamansi, ma'am, ang process mo? Minsan po, depende po kasi sa order ni Likha, ang aming pong pinaproduce po. So, lahat ng produkto mo, automatic kay Likha lang. Apo. Tapos, Exclusive. meron din po kaming 3 distributor na Santa Rosa po, Parañaque, tsaka po yung isa Calamba po. Likha, ano po yung mga yan? Hindi po. Hindi po under na siya po. Ibang Parang- aside from Likha, Apo. lahat po ito kalamansi ito, ma'am, no? Apo. Ma'am? Itong mga to? Kalamansi po lahat po to siya. Kailan po dumating itong mga to? Bali ito po ay kahapon, kagabi po to dinating. Ayan po. Ang galing, no? Kasi dahil galing sa farm yung produkto, so mas nabibili nyo rin ng Opo. mas mura. Para importante rin po sa kanya yun, syempre para mas mura din yung kanya. Oo. Okay. Mga kalamansi. Paano yun, ma'am? May mga instructions na kayo from the farm na ito dapat yung quality ng gusto ko, ganun. Opo, katulad po nito. Kasi minsan po, pag sobra pong hilaw, medyo mapait po ang kalamansi. Mapait. Opo, makahat po pagka po sila ipiniga. Mm-mm. Kaya nag-aano po kami sa kanila ng medyo ano-ano na. Yung mahinog-hinog ng konti. Pag super hinog naman, hindi rin pwede. Ang pinakang ano na naman po ay ito na po. Pinakang hinog na po ng kalamansi. Pwede pa yan. Opo, yan po yung kagandahan bagat. Pero medyo- yung dilaw na dilaw, hindi na po. Hindi na Bakit po po? pwede yun. Kasi ano na po, iba na rin po yung... Iba na rin lasa nun. Lasa, hindi na po siya, parang kalamansi, parang nag-aano na siya ng gamot. naglalasang gamot pag super Pag hinog. sobrang hinog na, oho. Ito, kagaya nito. Ayan, mga pinipili po nila yan. So, tatanggalin itong mga to. Opo.
tinatanggal po nila yan. Tapos pag maganda naman at walang problema, inuuwi nila. Mm. Okay lang naman po yung kaysa matapon. Itong isang tiklis na to, ilang kilo po ito, ma'am? Ano po ito? 40. 38 to 40 pa. Mm. Katulad po ngayon, medyo mataas po ngayon ang kalamansi. O paano yon pag nagbabago-bago ang presyo? Wala na, okay lang naman po yun. Kasi meron naman po kaming average na kung hanggang saan lang po talaga dapat ang presyo ng kalamansi namin kukuhanin. Like ano po yung pwede pang pasok sa inyo na presyo? Hanggang kailangan po pasok hanggang 50 pesos lang Hanggang po. 50 pesos per Opo. kilo. At as ano naman yung mura? Ang na mura po nakukuha ay nyo? 20. Layo Opo. Kaya po, halimbawa, umabot na po siya, katulad na, nito po, 65 po. Kasi talaga mataas po ngayon. So, nag-a-average na rin naman po siya. Nabawi Ibabawi naman- nyo dun ayun sa po, time na mura. na mura. Lalaki ha? Opo. So siguro yung farm priority rin kayo? Apo, ano po talaga nila yung quality na kailangan po namin. Medyo suited yun sa lupa. Pag alam na sa Dorenis, talaga pong pinipilian nila. Ayan. Eto po, mga ano na po to sa lika, mga loan ko po. Yung Loan machine- nyo to sa Yung lika. mga machine po namin. Dati po ang isang tinulada po ay bali 10 na tao. Naghuhugas, naghihiwa, nagpipiga. So talaga pong ang isang tinulada 3 araw. Ito po, kahit po isang tinulada at kalahati, halimbawa po may 3 lang po naglilinis, 2 naghuhugas, at tapos isa lang po yung Naglalagay. operate ng ano Ng na machine. po. Tapos po namin isang tinulada at kalahati isang araw. So napakalaking advantage kumpara po sa dati kami na piga-piga. At saka less contamination po talaga. Mamang tanong ko, kasi yung ako lang po ha, sige, as a consumer, parang gusto ko yung kalamansi na mas gusto ko yung kalamansi na piniga sa kamay, kasi yung mapait na part Opo. 'di ba yung mapait na part yung green, yung tapos Yung may kahat, yung- may ano yun may oil. Apo. 'Di ba? Yun yung mapait eh. So kung piniga by hand, hindi nasasama yung mapait na yon. Ano po ang epekto nun dahil machine nung ginawa nating pangpiga? Bali, kapag po siya ay piga, ayun nga po, less po yun. Kaya lang po, yung contamination po. Kasi, syempre po, bilang tao, hindi ka yung kung ano-anong nahahawakan, tapos sahawa ka dito. Kahit pa sabihin namin na may hand washing talaga, yung ano namin, hindi mo rin sila kung talagang nagagawa talaga nila yan lagi kapag sila'y nagpipiga. So, nagsigurado lang po kami na po talaga, less contamination. Ayun po. Dahil gusto nyo less contamination, pero may nahahalo doon sa napipigay rin yung green kasi. Yung kahat, nagkakaroon po ng kahat. Pero ngayon po, katulad po nito, dahil pinipreser nga po namin siya, ito po, nasasala po yun. Parang naandito po siya. Opo. Kaya, Oh, I see. So, para po kasi tumitining siya. Ito yung mga palpit po kasi, palpit po I ito. see. So, matatanggal nyo ngayon yan, ma'am? Opo, natatanggal po siya. Kasi, sinasala po namin ito. Oh. Naluto. Yun ang kailangan tanggalin. Ayun pala. Kaya So, may po, solution na pala. Okay. Maghuhugas na mo ba tayo ng kalamansi? Ayun o, naghuhugas Okay. na ho. Pagtanawang, doon o sa palengke yun. Sa May bagsakan na yan. bagsakan ho doon. Trading post po siya ng region po. Pupunin po ng tubig yan. Opo. So, second step po yun. Yung unang step, inano po nila, quality control. Apo, po yung mga may Yung mga bulok. pangit, yung mga medyo during transport, di ba? Hindi maiwasan yun, ma'am, no? Yung Napipisa. may napipisa, tinanggal lahat yun. At yung mga dahon, tinanggal lahat. Overripe, tinanggal lahat. Yan, ito po yun. Umiinom pa kayo ng concentrate. Oo naman. Baka sawan-sawa na kayo. Pag medyo nakakaramdam ng pagod, stress, pag po uminom kasi ng concentrate, medyo nakaka-relieve. Paano nyo natutunan ito, ma'am? Yan po. Ano lang po,
Kasi una nga po na ano ko yung trio, yung turmeric, malunggay, calamansi. Tapos nag-iisip pa rin po ako ng mga ano ba yung gusto ng tao. Kung ano yung halimbawa, kung ano yung gusto ko. Oo. Alam ko, ganun din yung gusto ng iba. Kaya at saka gusto ko talaga yung makapag-formulate po talaga ng healthy na juice kasi nga po ngayon minsan makita po natin sa market medyo mga toxic na parang wala nang mabiling totoong product yung healthy food talaga kaya ayan po talagang una yung Diyos po karunungan kasi hindi naman po talaga ako nakapag-aral para sa mga ganitong formulation pero sa biyaya po ng Lord ayun po binigyan niya ako ng karunungan ganan. Basta naman kasi nananalangin tayo sa Panginoon, humingi ng karunungan. Bibigay naman po ang Lord. Nagbibigay ng mga idea. So, sarili mong formula ito, ma'am? Opo. Lahat po ng product namin, sir. Sarili mong formula Opo. lahat? Hindi ka nag-training? Wala po akong training. Basta ang training ko lang po ay luto-luto, tikim-tikim. Sarili mo? Pag nagustuhan, ayun na, product na. Ayun po. Pero mas pinili ko po talaga na mga all natural ang mga magamit. Walang mga maraming preservative or mga iba pang ingredients na magkakos din naman ng hindi maganda sa katawan. So para makakaroon po tayo ng product o juice na talagang masasabi nating healthy, pwedeng uminom simula bata hanggang sa matanda na hindi siya magkakaroon ng bad effect o sa consumer, sa katawan ng consumer. So, ang gagawin po dito, ma'am, ay so hintayin natin mapuno ng tubig to. Opo, di huhugasan ho yan tapos babalik ho dito, babanlawan. Itatapon po uli ang laman yan. Ayun po, isang banlaw pa po. Pagkabanlaw po ay gigilingin na ho. Pipigain na. Kasi sa UP Los Baños, may nagtuturo kung paano gumawa ng calamansi juice. Opo. Kaya hindi po kayo nag-aral sa Hindi mga po ako ganon. nakapag doon kasi nga po ay Mas magaling ka sa kanila. Hindi ho. Lamang. Para syempre pag kayo ay nag-aral sa mga ganyan, kung ano yung itinuro, yun ang susundin mo. Kasi alam mo na yun yung tama para makuha yung mga ganetong formula. Ay, syempre po, pinipilit ko nga pong magkaroon ng sariling formulation na hindi marami siyang mga mga chemicals o kaya mga preservative na magkokos ng hindi maganda sa katawan. Kung maaari nga po, huwag maglagay para po talaga maganda yung effect. At kahit bata, hindi magiging maganda po ang sa kanya. Marami pong bumibili din dito, yung mga halimbawa po, lalo ubo-ubo daw, lagnat-lagnat. Ayun po, nakakatulong din naman po. At least nag-juice na sila, medyo gumaling pa doon sa mga sakit-sakit nilang ubo. Saka syempre po, calamansi, anti-inflammatory, vitamin C, kaya malaking tulong po sa katawan. Sige nga. Anong pangalan mo, ate? Cherry po. Cherry Ann. Si Cherry. Alias Kulot. Tama ba? Opo. Kailan Pwede na tumaas yan, ang kulot. presyo ng kalamansi? Kasi may nabalitaan ako, may kaibigan akong farm. Apa. 20 pesos nga lang daw ang bili sa kanya. Ano po, basta sa loob po ng isang taon, dumadating po yung katulad po ngayong January, February, March, hanggang April po, sobrang mataas po. Minsan nga po nag-75 pa ang ano po namin, ang kuha. Tapos pagdating naman po ng mga, yung kasabayan baga ho ng mga rambutan, daranghita, ayun, mababa na ho. Bababa yun. Oo. Doon ho nababa. Mga July, August, September, ayan, mababa na ho. Siyempre, ang edi pagkabaga ho saksa ang bunga, ay di medyo pababa. Tapos sabay pa ho sa mga prutas. Tapos ngayon, pagka naman ho, kasi pare sila ng season. oho. Tapos pagka naman ho ganitong parang mga bagong na lang ho, bago na ho uling bunga.
Bago nyo inumpisan itong negosyo na to, ma'am, anong negosyo ninyo? Ako sir, napakadami ho naming negosyo. Kami ho'y... Marami kang linuge. Ako marami kasi akong linuge. Ano naman ho, kasi ang amin naman ho kasing mga business ay mga tinda-tinda. Katulad ho ng nagkantin ho kami sa school, sa Immaculate Conception. Pagkatapos ho noon, ang asawa ko nagtanim ho ng mga gulay. Natuto ho ako magbiyahe ng gulay. Natuto kami mag-ordaneta, magpesto. Pumunta, ordaneta? Oo, tapos Kalayo-layo. nagsusupply po kami sa 3 pabrika po sa Canlubang. Okay. Ayun, pagkatapos ho noon, nagtinda ho ako ng yung mga kwek-kwek, yan. Meron ho akong 3 pwesto ng kwek-kwek, tapos fruit stand, damamakayo ho kami ng mga rambutan. Tapos meron ho kami mga alagang baboy. Yun po. Tapos ay yung fruit stand nga po namin sa Calamba, bali 2 po yun. Nung medyo nagtatagilid na, ito nga po, na-formulate na, ko nga po yung juice namin na una kong na-formulate, yung pong trio. Anong pangalan? Trio po. Trio. Opo, Kalamansi. turmeric, malunggay at kalamansi po. Turmeric, malunggay. At kalamansi. So, ayun po. Ako naman ho, kahit anong, basta pinagkakitaan namin, kahit kaunti, ipinagpe-pray ko naman po. So, basta lahat po yan, ipinagpe-pray ko. Ngayon, kasama din ho yan sa prayer ko. Isa pa ho, meron po pala kaming catering. So, matagal Catering po ang din. catering namin. Ngayon, ayun po, na ko nga po yung Diyos na yun, tapos ipinagpe-pray ko din sa Lord. Hindi ko nga ho akalain na siyang So, ito ang namin. pinakamagandang naging negosyo ninyo. Opo, yung Dorenis food and beverage trading. Kasi meron po kami Dorenis fruit stand, Dorenis original kwek-kwek. Meron po kaming Dorenis catering. Ito ang pinakamaganda. Bakit Oo. kaya, ma'am, ito ang pinakamaganda? Kasi dito ho talaga ako lumuha ng wagas. Wagas, bakit? Sige nga, magkwento mo. Dito ho Isang talaga ako timbang lumuha luha, sa- ganyan ba? Oo, awas Bakit, sa ma'am? timba. Kasi dati po kami mag-asawa, wala naman, hindi po kami nangungutang, wala kaming utang. Oo. Kahit tumutulong kami sa both family namin. Nito hong pumasok ako dito sa business na to, na Dorenis Food and Beverage Trading. Talagang ang hirap po. Syempre bilang marami po akong hindi alam. Syempre parang more on science. Para bang dahil itong business na to is hindi basta business. So kailangan mo talaga ng mga tao na parang tutulong sa'yo. Una sa marketing, sa yung mga analysis. Noon naman po, yung aking bunsong anak ngayon na nakakatulong, parang high school pa lang po noon Parang di syempre ako lang po, ako nga po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hirap na hirap po talaga ako. Meron pagka po ako magpipresent ng product, itatanong sa'yo, tapos ka ba ng chemist? Anong tinapos mo? Kasi parang basihan yung para magtiwala ako sa product mo, sa company mo. Okay. Parang yun po yung ko noon, na-experience ko. Tapos financially din po, sobrang hindi ko nga po alam kung ba't pinahintulutan ako ng Lord na mag-business ng ganito. Wala naman po akong ganong kalaking pera. Wala po kaming ganong kalaking puhunan. Bakit nung nag-umpisa ka ba, malaki ang puhunan ka agad dito? Hindi po. Sa juices? Hindi po. Kasi nga po, dati po kasi itong mga ginamit namin, yan po ay bahay-baboy namin, banlat. Kasi nag-alaga po kami ng So, syempre, pinaayos ko pa po yan. Oo. Yan. Tapos po noong medyo naayos na, yun nga po, nagki-catering ako. Pero Tapos, ma'am, sa tagal-tagal ng panahon na nagne-negosyo ka, iba-iba, bakit mo naisip naman ang paggawa ng Diyos juice? po. Gawa yung anak ko baga ay noon, may juice po kasing yung commercial juice na parang babagong gustong gusto nila. Makita ko, minsan naririnig ko po talaga doon minsan pag po kami nagpapa-check up, sinasabi doon sa ibang bata ng doktora na, ay nako, wag kang iinom ng ganitong juice at yan ay hindi maganda. Nagko-cause siya ng UTI at yan ay lason sa katawan. Nakikita ko po yung anak ko ilagay ng merong basyo sa bulsa ng bag. Kaya sabi ko, anak, huwag kang mag-iinom ito kasi hindi to healthy, hindi to okay sa health. Okay. Ngayon, ang ginawa ko nag-isip ako talaga ng kung ano yung pwedeng juice na ipalit doon sa Para sa anak mo. Opo, ayun po. Yun ang start ng idea. Ayun po, doon po.
Ngayon, naisip ko po ay ano ba yung mga so malunggay, naisip ko kasi alam ko naman na sobrang mavitamin siya, yung malunggay. Tapos para maging juice, calamansi. Tapos naano ko pa po ay yung turmeric, na talagang na-research ko po yan dati. Sobrang, tsaka bata pa po kami, ginagamit na yan ng matatandang panggamot. Basta nilagnat ka, paiinumin ka ng luyan dilaw. Ayun po yung gamot sa amin ng lola namin eh. So ayun po, naano po namin. Tapos nung balance lang po, nung nakita ko po na nagustuhan naman po nila, Ng mga anak mo. ng mga anak ko po, ng mga kaibigan ko, pinatesting ko po doon sa pastor namin. Tapos nagtinda muna po ako sa church, yung bote lang na walang label. Abay, ang bilis pong maubos. Ginawa ko rin po siyang juice sa catering. Opo. Sinama sa Opo, catering parang nyo. ginagawa ko, tinitingnan ko kung magugustuhan baga talaga ng mga tao. Kumusta po ang Ayun resulta? po, bali, ang amin pong hinikater ay San Miguel. So, yung pong mga bossing namin, sabi niya, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa isang punch bowl, tapos lalagyan ko ng cube ice, lalagyan ko ng lemon sa ibabaw, tapos, ayun po yung sinaserve ko sa kanilang juice. Bagamat meron po silang mga Coke, iba't iba, may Sprite Royal, ganon. So, sinasabay ko yun, titingnan ko lang kung ano magiging reaction nila. Tapos, dumating po yung time na sabi niya, Doreen, ano to? Sabi ko, ay sir, juice po yan. Anong juice to? Ay basta healthy yan, inumin nyo at mas maganda po yan. Maganda po yan sa katawan. Ayun po, parang ganon. Nagustuhan naman po nila. Makikita mo lagi, taob lagi yung aming mga lalagyan. Tapos parang pangatlo po naming sinabi po ng boss namin na sabi po niya nung isang boss namin, Doreen, sa susunod wag ka nang mag-serve nito ha. Alam nyo, Yung mga drinks nila. Mga soft drinks nila. ayaw na nila. Eto na lang ang juice natin. Sabi ko, wow, thank you Lord, nagustuhan. Ayun po. Tapos, may isa pong din po namin, boss namin sa San Miguel. Sabi niya, Doreen, ipa-analysis mo to at maganda tong gawing business. Sabi ko, talaga po. Sila oo. nagbigay ng Ayun po, idea. sabi niya, may kaibigan ako sa biotech, si ganito. Pumunta ka doon, tingnan mo itanong mo kung paano anong kailangan ipa-analysis dyan. So, nung tinaray ko din po. Nung pong pina-analysis ko na, nakita ko po sobrang ganda po ng result. Sobrang ganda. Tapos yung mga po na hiningi pa po niya yung kung ano yung need ng ating katawan everyday. Magnesium, potassium, calcium, zinc, ayun po. So nakita ko naman po, ang ganda po ng result. Kaya ayun po, naisipan ko. Doon na. Opo. Doon na tapos nung may formula ka na, doon na nagkumpisa ang luha. Ganun ba? Opo, kasi wala na akong puhunan. Andun na ako. Ayun, umpisa na po ako magkautang-utang. Doon. Utang. Hindi mo na sa card yan. Meron din po akong loan sa card noon, maliit lang po. Minsan nga po, hindi pa ako makahulog sa card noon. Tapos, buti hindi ka nila binan doon sa ayun card. Ayun nga po sobra pong bait, sobrang galing po. Nung time na yon ni Ma'am Star, tinuturoan niya ako ng mga strategy kung paano gagawin ko. Tapos pinasok niya ako sa SME para lang makakuha talaga ako ng puhunan. At Na mas malaki. Kasi kinukwento ko, kita niya kasi, pag siya maniningil, pupunta muna ako doon sa mga, distributor, yung mga, ko na... Maniningil din Opo, muna. maniningil muna po ako. Kasi alam, yung ganun time, kailangan sa, halimbawa po, Huwebes po yung hulugan namin, kailangan Miyerkules makakasingil ako. Minsan ho, hindi nakakabayad ng Miyerkules. Sabihin, bukas na, di ba, balikan ko pa. Maaga ho ang singilan ng, ng card namin. Ayun po, nasisira po ako doon sa, set. Ayun po, pero, ang ginawa po noong, namin, nung sa card po, doon po pinasok niya po ako sa SME. Para po makakuha po ako ng loan. Mas malaki po yan, di ba? Opo. Ang loan sa SME. Opo. Hindi ka na makabayad sa card, dinala ka pa sa SME. Opo. Kasi po, nakita po ni Ma'am Star yung situation ko para daw po mas makaikot ako. Okay. Opo. Card SME Bank. Oo. Kasi yung, tama ba, yung card na regular loan, card bank, mas maliit yan, no? Maliit Opo, ng mga maliit puhunan. Pero yung Hanggang card SME, mas malaki po. malalaki.
Nakaka-loan lang po ako doon ng 30 hanggang 50. Tapos dito po sa card SME, naka-loan po ako ng first loan ko po ng 300. 300. Opo, tinulungan po ako ni ma'am, sabi niya kasi, ayaw kong mahinto ka. Kasi minsan sabi ko, ma'am, hindi ko nga alam kung ako hihinto na. Ganon, minsan kinukwento ko sa kanya, wag, maganda yan, tuloy-tuloy ka lang. Tapos sabi niya, eto, gawin mo lang ito. Ayun po, natulungan po nila akong makaloan. Kaya hindi po nahinto. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.